Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo ay may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Wonderful
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral sa umagang ito. At bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umagang ito. Thank you Lord sa pagkakataong muli na kami makapag-aral sa iyong salita. Patuloy niyo po kami pangunahan, samahan, gabayan Panginoon. Hayaan mo ugan ang salita mo na siyang aming marinig Panginoon ay magrema sa aming mga buhay. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, at ang lahat na ito'y aking dinadalangin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay po, ang pag-aaralan natin, ang pamagat po ay Joy in the Midst of Trials. Buksan po natin ang ating aklat sa James 1, chapter 1, verses 2 to 4. Ang sabi dito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its works, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sa Tagalog po, ang sabi dito, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yan po ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan. So, ito po ay sulat ni James. So, dito po sa sulat ni James ay ito ay kanyang sinusulat pa doon po sa mga believers. Dahil ang sabi niya dito, my brothers and sisters. So, ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalataya. Ito po yung kanyang sinusulatan. No? Whenever you face trials of many kinds. So, ito ay nagbibigay siya ng paalala doon sa bawat mananampalataya kung paano po tayo magagalak, no, sa kabila ng mga pagsubok o sa kabila ng ating mga kalungkutan. So, ito po ay pinapaalala sa atin, no, bilang mga Kristiyano, dahil marami po tayong nararanasan na mga pagsubok sa ating mga buhay. So, how to have joy in the midst of trials? Isa sa pinaka-powerful na aspeto ng ating patutuo bilang tagasunod ni Kristo, dahil tayo po ay mga Kristiyano, at kung paano natin sinusunod ang Panginoon. Kung paano tayo nagre-respond sa ating Panginoon sa mga pagsubok at pagdurusa. Mga bagay na kung saan at tunay nating pinapahalagan at paano natin pinaniniwalaan ang kanyang salita at yung ating pag-asa sa kanyang salita. Dahil ang gusto po sa atin ng ating Panginoon ay yung tayo ay umasa at magtiwala sa kabila po ng ating mga naranasan.
Dahil kahit yung ating Panginoon, nung siya po ay nandito sa sanlibutan, siya po ay dumaranas po ng matinding paghihirap. Marami din po siyang mga sufferings no naranasan. Siya rin po ay nagtiis. Siya rin po ay nananalangin. Kaya ganun din sa ating mga buhay. Kaya sinabi dito ni James kung paano tayo magagalak sa kabila po ng ating mga pagsubok. Una, there is joy in trials. Mababasa natin ito sa Hebrew 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. No, tayo ay ang anuman ang ating buhay, yung ating pananampalataya ay lagi nating ituon, anuman yung ating mga naranasan, anuman yung mga hirap, kailangan ituon natin ang ating pananaw sa ating Panginoon. Dahil siya po ang lahat, ang may gawa na ito, at siya po ang may plano. No? Mayroon po siyang purpose sa ating mga buhay, kaya naranasan natin ang mga pagsubok. So, kailangan yung ating pananaw ay lagi sa ating Panginoon. Sa kabila po ng ating mga kapigatan, mga problema, mga naranasan, takot. No? Ito po yun, pag tayo po ay mahina ang pananampalataya o hindi tayo nakafocus sa ating Panginoon, tayo po ay matatalo sa mga ganitong laban, sa mga ganitong pagsubok sa ating buhay. So, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, no? Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So, dapat natin ipagkatiwala, no? Yung ating buhay sa ating Panginoon, anuman ang ating naranasan. Anuman ang mga pagsubok at kabigatan, alalahanin natin na mayroong Diyos na siya nakakita sa atin at na dapat nating pagkatiwalaan. So, pangalawa, trials is just a test of our faith. No? Ito ay pagsubok lamang, no, sa ating pananampalataya kung hanggang saan ba tayo. Mababasa natin sa 1 Peter 1 verse 2-7. Ang sabi dito, "These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed." So dito, makikita yung ating tunay na pananampalataya sa mga pagsubok na ito na ating naranasan habang tayo ay sinusubok ng ating Panginoon. Doon po tayo makikilala kung hanggang saan po ang ating pananampalataya, kung gaano po tayo katotoo sa ating pananampalataya at sa mga pagsubok na yan. Diyan natin maranasan, no? Dahil pag nalagpasan natin, diyan natin tunay na makilala ang ating Panginoon at atin siya mapapurihan sa ating mga buhay. Maitaas siya dahil nalalagpasan po natin. Amen po. Yung mga pagsubok, ngunit yung mga pagsubok po na yun ay hindi po natatapos. Amen po. Dahil habang tayo ay nasa mundong itong, tayo po ay dadanas ng mga pagsubok. Ngunit doon sa mga pagsubok na yun, ay doon natin maitaas, maparangalan, mapapurihan ang ating Panginoon. Dahil sa mga pagsubok na yan, lalo po tayong tumitibay. Dahil alam natin na may kasama tayo nandiyan yung ating Panginoon. Pangatlo, testing of faith develops perseverance. No? Diyan natin na malalaman
na sa mga kabila ng ating mga naranasan, no, tayo ay nagtitiis. Amen po. Hindi po tayo tumatakas, hindi tayo tumatakbo sa mga pagsubok na katulad ni Jonas na siya po ay tumakas. No, nung siya po ay binigyan ng ating Panginoon na gagawin misyon. Binigyan po siya ng matinding pagsubok. Tinakasan niya ito. Ngunit hindi po siya nakakatakas sa paningin ng ating Panginoon. Amen po. So, diyan sa pagtitiis natin, diyan tayo tumatatag. Pang-apat, perseverance leads us to maturity. No? Yung ating mga pagtitiis, lahat, yung mga pagsubok natin, gaano man kasakit, gaano man kahirap, no? Gaano man kabigat. Diyan po tayo tumatatag dahil unang-una, ang pagsubok po ng isang tao habang siya ay tumatanda, no? Lumalalim din ang pagsubok. No? Nagle-level up din ang pagsubok. Diyan po tayo tumatatag dahil ito ay binigay sa atin ng ating Panginoon dahil may purpose po siya. Bakit niya binigay sa atin yung mga ganitong pagsubok? Bakit natin kailangang maranasan ang ganitong mga pagsubok? Amen po. So kailangan natin, no? Kailangan natin magpatuloy, kailangan natin magtiis upang sa mga pagsubok na ito, no? At tayo ay magmamature, no? Hindi na po bago sa atin. Dahil alam naman natin na ang mga bagay na ito ay may purpose ang Panginoon. Kaya nananatili minsan yung ating mga problema dahil may purpose po ang Panginoon. Yung ating pagsubok, may purpose po ang Panginoon. May gusto po siyang gawin sa atin na mas lalo pa tayong tumibay sa Kanya at mas lalo pa tayong lalapit sa Kanya. Amen po. Yan po ang kailangan natin. Na kailangan natin ma-enjoy natin, no? Ma-enjoy natin yung mga pagsubok na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi yung pasan-pasan natin yung daigdig. Na sa kabila ng lahat, mayroon pa ring joy sa ating puso dahil alam natin, kasama natin ang ating Panginoon. Hindi nga tayo pababayaan. Hindi nga tayo iiwanan. So, here are the few guidelines. Admit that you are in trials, no? Tanggapin natin na tayo ay nasa pagsubok, kailangan magiging totoo tayo, no, sa ating sarili na tayo rin talaga ay dumaranas sa mga ganong kalalagayan kahit na mahirap. Huwag nating sabihin na hindi tayo dumaranas ng mga pagsubok. So, aminin natin sa ating buhay na ito ay nararanasan natin at ito ay ating tanggap ang mga pagsubok na yan. Number 2, recognize it will not last forever. So, yung mga pagsubok na yan, no, hindi naman talaga yan sinasabi na hanggang pag nawala na tayo, may pagsubok pa rin, no? Habang nabubuhay tayo, syempre mayroon tayong pagsubok, may nag-encounter tayo, pero naniniwala tayo na ang pagsubok na ito ay may katapusan. Hanggang sa tayo ay kukunin ng ating Panginoon. Amen po? At doon natin makikita kung gaano ka-importante, kung paano tayo nag-matured sa mga trials na ating naranasan. Paano natin ito tinitingnan? Paano natin ito tinitimbang sa ating buhay? Ibig sabihin, alam na natin paano titimbangin yung mga pagsubok na ito dahil hindi po natin ito tinatakasan, kundi hinaharap po natin. Number 3, consider the purpose of trials. Kung ano man ang purpose sa atin ng Panginoon, kung gaano man ito kahirap, ito ay nagpapatunay lamang kung paano niya tayo kinikinis, kung paano niya tayo inaayos ang ating buhay, kung ano ang value nito sa atin. Amen po.
kung paano niya tayo inaayos, no? Dahil tayo ay followers of Christ, natural lang na mayroon tayong mga pagsubok sa ating mga buhay. Yun yung kalooban ng Diyos sa atin. Kailangan makita natin kung ano ba ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. At ito ay malalagpasan ang lahat ng mga paghihirap natin. Number 4, trust. The trials are a pathway to joy. Amen po? So ito yung mga trials na to, magiging daan din to dahil pagkatapos nito, ito yung katagumpayan sa ating buhay. Doon na po tayo mananagumpay. Dahil sa mga pagsubok na ito, makikita natin at the end na tayo ay nananagumpay, tayo ay panalo. Bakit? Yung joy kasama natin. Kaya kahit kasama natin yung pagsubok, nandyan pa rin yung joy sa ating buhay. Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod. No? Hindi tayo nanghihina. Bagko sa mga pagsubok na ito, tayo ay nagpapalakas sa ating Panginoon. Hindi po tayo pinanghihinaan. Ipinapaglaban natin sa grasya at habag ng ating Panginoon. Makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa kabila ng lahat ng ating mga naranasan, sa kabila ng mga alalahan, sa kabila ng mga problema, anumang kabiguan, mga sakit at karamdaman, mayroon pa rin joy. Bakit? Kasama natin ang ating Panginoon. Application, consider your trials as pure joy. Joy and pain can come together. Trust God that our trials have a good purpose. Amen po. Consider po natin to na lahat ng ating mga naranasan ay inaalaw ng ating Panginoon dahil mayroon po siyang nais sa ating mga buhay. Just allow trials because it makes your faith stronger. Ibig sabihin, tayo po ay tumatatag, tayo ay lumakas, tayo ay nagmamature sa mga pagsubok sa ating buhay. Dahil kung bawat pagsubok ay tatakasan natin, hindi po tayo magmamature. Lagi po tayong tumatakas. So, lahat po ng mga pagsubok na nangyari sa atin, ito po ay nagpapatatag sa atin, sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, na tayo ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Na sa kabila ng mga trials na ito, mayroong joy na nag-aantay sa atin, kasama natin sa ating paglilingkod. No? Amen po. Let's face our trials knowing that God allows it for a purpose. Lahat po ito ay kaparaanan ng Diyos. Mayroon siyang nais sa ating buhay na dapat nating masunod. Amen po. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Amen. So, yung mga pagsubok na daw na ito, lahat ng ating naranasan, ay bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, ay lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok. Ngunit ang ating Diyos ay tapat, hindi niya tayo pababayaan, kahit anong bigat ng mga pagsubok, anumang problema na ating nararanasan, no? Ito ay tinuro niya sa atin kung paano tayo tumatag, paano tayo matuto, sa kabila may pagtitiis. Amen po. Kailangan po nating magtiis, no? Lahat po ng nagtatagumpay ay nagtitiis at naghihirap. Wala pong nananagumpay na hindi po dumanas ng pagtitiis, hindi dumanas ng paghihirap. Lahat po ng nananalo, amen po, ay dumaranas po ng matinding paghihirap. Matinding pagtitiis. So lahat po tayo ay nakaranas ng ganito. Ito ay bilang isang tao o bilang isang Kristiyano.
Ngunit, sa kabila ng lahat, sa mga pagsubok na ito, ang Diyos naman ay gumagawa ng kaparaanan sa atin. Siya po ay maraming kaparaanan upang tayo magpatuloy at tumatag at na matiis natin ang lahat ng mga ito. So salamat po sa ating Panginoon dahil nandyan po sa atin na sa kabila ng mga trials na ito ay kasama din natin ang joy. Amen po. Sa paglilingkod natin may kagalakan. Sa ating Panginoon may kagalakan po. So maraming salamat po sa bawat isa na nakikinig. Tayo po ay manalangin sa ating closing prayer. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa salita mo na itinuro niyo po sa amin, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok ay mayroong joy, Panginoon, Lord God. Bilang isang mga Kristiyano, Panginoon, hayaan mo, O God, na patuloy kami, Lord, tumatag sa iyo. Patuloy kami mag-matured sa iyong mga salita, Panginoon. Ano man ang mga pagsubok na aming maranasan, Panginoon, patuloy niyo po kami patatagin dahil nandyan ka. At dalangin namin, O Diyos, na ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan nakafocus lamang sa iyo. At sa bawat pagsubok, Lord, na aming naranasan, Panginoon, may enjoy namin ito, Lord, sa kabila ng lahat. Dahil kasama namin kayo, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan at magbibigay din sa amin, Lord, ng paraan kung paano namin ito malagpasan at mapagtagumpayan. Salamat, O Diyos, sa bawat isa na nakikinig. Ang lahat na ito ay aking dinadalangin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. We give you praise, Lord Jesus. We worship you, Lord God. Tunay nga, Panginoon, dakila ka, Panginoon, kahanga-hanga, Panginoon, ng iyong mga gawa, Lord God. Salamat, Panginoon, sa isang muling pagkakataon na kami makalapit sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Panginoon, tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming mga buhay, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat na papurihan, parangalan, Panginoon, sa aming mga buhay, Ama. Kaya naman, Panginoon, salamat muli, Panginoon, sa isang pagkakataon na makadulog sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat, Ama, sa katatapos naming gawain, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat sa lingkod na ginamit mo, Panginoon, upang maghayag ng mga salita mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Salamat sa mga revelation mo, Panginoon. At Lord, ano man, Panginoon, ang daing ng puso, Panginoon, ng iyong anak, Panginoon, Lord God, tatagpuin mo, Panginoon, sa iyong oras, Panginoon, at panahon, Panginoon, na ikaw lamang ang nakakaalam, Lord God. Salamat ng marami, Panginoon, at sa mga anak mo nakapakinig ng mga salita mo sa umagang ito, Lord God. Iroma mo nga po ito, Panginoon, sa aming mga puso, Lord God. Ito maging gabay namin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, Lord God. At patuloy, Panginoon, na kumilos ka sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat ng marami, Panginoon, at patuloy dalangin din namin, Panginoon, ang nalalapit namin Life Fest, Lord Jesus. Ama, pangunahan, samahan, ingatan mo, Panginoon, ang bawat namin gagawin, Panginoon, sa loob, Panginoon, ng iglesia mo, sa Panginoon, sa darating na Life Fest, Lord God. Ama, pangunahan at samahan mo, Panginoon, ang lingkod na gagamitin mo, Panginoon, upang, Lord God, na ipahayag sa amin, Panginoon, ang mga nararapat at nais mo, Panginoon, na iparating sa aming mga buhay, Lord God. Maging sa mga kapatid namin, Panginoon, na dadalo, Lord God, sa gawain mo ito, Panginoon, buksan mo nga po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, Lord God, at iparating sa kanila, Panginoon, ang mga bagay na nararapat, Panginoon, at ito, Panginoon, tanggapin nila, naman nila, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na tagapagligtas ng aming mga buhay, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa, Panginoon, na makadalo, Panginoon, at minsan pa maranasan ang kabutihan, Lord God, dahil ito ang aming kapamaraanan, Panginoon, upang mapasalamatan ka sa 33 years, Panginoon, nakatapatan mo sa iglesia ng GMA, Lord God, at 28th year, Panginoon, na anniversary sa JTG Dasma, Lord God. Salamat, Ama. Salamat ng marami, Panginoon. Pakabalutan mo ngayon pa lamang, Panginoon, ng banal na dugo ang lugaring niyon, Panginoon, na aming paggaganapan, Lord God, ng Life Fest, Lord Jesus. Maging, Panginoon, ang lahat ng itatayo mo, Panginoon, sa darating na Life Fest, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang kita at
maghari, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maging, Lord God, ang lahat ng programa, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang nag-sustain sa bawat gaganap, Panginoon, Lord God. Ikaw lagi, Panginoon, ang mapapurihan, Panginoon. Walang sino man ang mapapurihan, kundi ikaw lamang, Ama. At Lord, dalangin namin, Panginoon, ang panahon na ikaw din, Panginoon, mag-control, Panginoon, fair weather, Panginoon, ang makararanasan namin, Panginoon, sa panahon ng aming life fest, Lord God. At patuloy ang pag-iingat mo sa bawat isa, makarating kami doon, Panginoon, magse-celebrate kami ng kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. At uuwi kami ng pinagpala mo, pinalakas mo, Panginoon, at pinagtagumpay mo, Lord God. Salamat, Ama, salamat ng marami. Minabalik namin sa iyo ang pinakamalakas na papuri, pinakamataas na pagsamba at pagdakila, Panginoon, tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.